Binigyan ko ng maliit na kapehan ang anak kong babae para makapagsimula siya ng bagong buhay na puno ng pangarap at kalayaan. Pero pagdating ko, umiyak siya. Pinipilit ng biyenan na gawin ang pinakamaduming trabaho ng libre, habang tumatawa ito at kinukuha lahat. Ang pagtataksil ng mga pinakamalapit sa akin ay parang kutsilyo ang tumusok. Pero mabilis akong kumilos, at ang kawalang katarungang ito ay magiging paghihiganti na magbabago ng lahat. Walang iwanang bato. Bago tayo magpatuloy, pakikalmahan niyo ang channel at isulat sa komento kung anong oras na diyan sa inyo ngayon. Ang kampanilya sa itaas ng umagang brew. Tumunog ang kampanilya nang itulak ko ang salaming pinto. Ang nasusunog na kape ang unang sumalubong sa ilong ko. Pagkatapos ay may maasim na amoy mula sa kusina. Mali. Lahat mali. Pagkatapos ay nakita ko siya. Ang anak kong si Delina ay nakaluhod sa pintuan ng banyo. Bukas ang pinto para makita ng buong mundo. Nililinis ang grout ng tile gamit ang toothbrush. Pula at basa ang mukha niya. Pinunasan niya ang mga mata gamit ang likod ng isang kamay, habang patuloy ang pagkuskos ng kabilang kamay. Delina, may nalampasan ka. Muli, galing ang boses mula sa likod ng counter. Matalim, matamis na parang artificial sweetener. Isang babae na nasa unang bahagi ng 60s ang nakaupo sa rehistro na parang trono. Pilak ang buhok, perpektong designer glasses sa chain. Si Aura Foster, ang biyenan ng anak ko sa kapehang binili ko, para kay Delina 3 buwan na ang nakalipas gamit ang bawat sentimos ko. Tumayo ang ulo ni Delina. Nagdagpo ang mga mata namin. Nanlaki ang kanya. Natakot. Tatay. Lino. Ang ngiti ni Aura ay pwedeng magbenta ng insurance. Ang sarap ng sorpresa. Hindi namin inaasahan ang pagdating mo. Kami. Nanigas ang pangako. Dumating ako para makita ang anak ko. Lumakad ako patungo kay Delina. At sa kanyang kapehan. Ang kapehan namin, mahal. Kami ni Delina ay magka-partner na. Tumagilid ang ulo ni Aura. Hindi ba sinabi niya sa'yo? Nahulog ang toothbrush mula sa kamay ni Delina. Tumunog sa tile. Tatay. Pasensya. Nagtatapos lang ako ng isang bagay. Partner. Ang salitang iyon ay parang bulok na karne sa dibdib ko. 35 taon akong health inspector. Alam ko kapag may nabubulok. Nakaupo si Travis sa sulok. Asawa ni Delina, anak ni Aura. Bukas ang laptop. Nakayuko ang tingin. Gumalaw siya sa upuan ng tingnan ko, pero hindi nagsalita. Isang customer lang sa buong lugar. Isang matandang babae sa mesa malapit sa bintana. Nakatitig siya sa kape niya na parang may sagot doon. Tulungan kita, anak. Abot ko ang toothbrush. Wag. Tumayo si Aura, pinakinis ang palda. Kailangan niyang matutunan ang tamang pamantayan sa paglilinis. Malinaw na sinabi ng health inspector noong nakaraang buwan. Huminto ang kamay ko. Anong health inspector? Itinaboy ni Aura nang walang pakialam. Routine lang. May ilang pagkukulang si Delina. Naayos na namin lahat. Lumawak ang ngiti niya. Oh, alam mo naman yan, di ba? Sa dating trabaho mo. Sumitsit ang coffee machine sa likod ng counter. Tumaas ang usok. Binilang ko hanggang 5. Travis. Humarap ako sa manugang ko. Kumusta ang trabaho? Bahagya siyang tumingin. Okay lang, tatay. Busy. Napakagaling niyang tumulong dito. Sagot ni Aura para sa kanya. Pinamamahalaan ang pananalapi. Nakikipag-ugnayan sa suppliers. May kailangang humawak ng seryosong gawain. Kaya ko, simula ni Delina. Mahal, napag-usapan na natin ito. Manatili ka sa kung saan ka magaling. Tumulo ang honey sa boses ni Aura. Ang pagbibake. Niyakap ni Delina ang mga kamao. Tumayo siya, kinuha ang basahan, lumipat sa pinakamalapit na mesa. Nagsimulang magpunas ng paikot. Mabilis na paikot. Nag-order ako ng kape kay Aura. Hindi sa anak ko. Kailangan. Ibinaon niya ito ng may theatrical na katumpakan. Sabihin mo kung ano ang opinyon mo sa blend namin. May ginawa akong pagpapahusay sa sourcing. Ang pagpapahusay namin. Bawat salita. Maliit na kutsilyo. Mahina ang kape. Pet. Mali ang temperatura. Isasara ko ang restaurant dahil dito. Masarap, sabi ko. Nanginginig ang kamay ko nang itaas ko ang tasa. Tumulo ang kape, tumapon sa counter. Sinusundan ng mata ni Aura ang galaw. May kumislap sa ekspresyon niya. Kasiyahan siguro. Kinuha niya ang tuwalya mula sa ilalim ng counter. Pinunasan ang tapon ng may labis na pag-iingat. Walang problema, Lino. Nangyayari ang aksidente. Gusto kong agawin ang tuwalya. Gusto kong huminga ng malalim. Bilang hanggang 10 ngayon. Tumayo ang babae sa mesa malapit sa bintana.
Umalis nang hindi natapos ang kape. Tumunog ang kampanilya sa likod niya. Gusto kong makita ang mga papeles ng partnership. Sabi ko, matatag ang boses, casual. Nakakabagot ang mga dokumentong pangnegosyo. Tumawa si Aura. Si Travis ang humahawak ng lahat ng legal na bagay. Tama ba, mahal? Tumango si Travis, walang sinabi. 35 taon akong nag-inspeksyon ng restaurant. Nakakita ng mga may-ari na nagsisinungaling, nagmamakaawa. Sinusubukan ang bawat trick sa libro. Alam ko ang guilt. Alam ko ang pandaraya. Alam ko kung kailan nakikita ko ang pareho. Well, inilagay ko ang tasa. Dapat ko kayong hayaang bumalik sa trabaho. Oh, palagi kaming nagtatrabaho, ngiti ni Aura. Ang pagpapatakbo ng matagumpay na negosyo ay nangangailangan ng patuloy na atensyon. Patuloy. Pero iyan ang ginagawa ng pamilya, di ba? Sinusuportahan natin ang isa't isa. Tiningnan ko si Delina. Nakaupo siya sa malayong mesa, hawak ang basahan, nakatingin sa wala. Tama ba? Sabi ko. Tumunog ang kampanilya nang umalis ako. Mas mahina ngayon. O baka masyadong malakas ang ringing sa tenga ko para marinig. Nang dumating ang umaga, nagising ako ng maaga. Hindi ko mapigilan. 3 dekada na maagang pag-inspeksyon ang nakaprogram sa utak ko. Alas negatibo 30, lumabag ako sa payo ni Dway. Nandun ako sa kapehan sa tapat ng Umagang Brew, sa Morrison Street. Perpektong tanaw sa bintana. Nag-order ako ng cappuccino, umupo sa sulok. Anong temperatura ang pinapanatili nyo sa gatas? Tanong ko sa barista. Tumawa siya. Kakaiba ang tanong mo. 40 degree siguro. Obsesyon ng manager sa thermometer. 5 beses tinitingnan bawat araw. Mabuting manager. Dumating ang cappuccino. Perpektong init, 150 degree kung ako ang magtaya. Ironya. Umiinom ng tamang kape, habang hinihintay ko ang pagkakita ng paglabag sa temperatura sa Umagang Brew. May sense of humor ang buhay. Madilim pa rin. Alas negatibo, 1:00 oras sharp. Dumating ang puting sedan ng Oregon Health Authority. 2 inspektor lumabas. Babae na may clipboard, si Martinez, nakilala ko mula sa training noon. Lalaki na may digital thermometer sa sinturon, si Chen, mas bata, methodical, walang pakikisama. Sa malaking bintana ng Umagang Brew, nakita ko ang pagbabago ng ekspresyon ni Aura. Mula maligayang ngiti, pagkalito, pag-aalala. Ipinakita ni Martinez ang badge. Hindi ko narinig ang sinabi, pero libu-libong beses ko nang sinabi iyon. Oregon Health Authority, routine inspection. Lumaki ang ngiti ni Aura. Akala niya formalidad lang. Hindi ngumiti si Martinez. Hindi ngumingiti ang mga profesional. Lumakad si Chen patungo sa kusina. Itinaas ni Aura ang kamay. Sinusubukang idirekta siya. Ipapakita ko sa inyo. Hindi pinansin ni Chen. Profesional din. Hindi hinahayaan ang may-ari na kontrolin ang ruta ng inspeksyon. Uminom ako ng isa pang higop ng mahusay na cappuccino. Ganito ang lasa ng hustisya. Tamang steamed milk at panik ng iba. Lumabas ang mga inspektor pagkatapos ng 40 minuto. Kahit mula sa kabila ng kalsada, naputla ang mukha ni Aura. Mabilis siyang nagsalita, nagpapakita ng galaw, itinuturo si Delina, ang kusina, ang report sa kamay ni Martinez. Universal na wika, hindi ako ang may kasalanan, siya. Mananatiling patag ang mukha ni Martinez. Sinanay ko siya ng mabuti. Hindi reaksyon sa drama, isulat lang ang mga violation. Sa bintana ng Brew, pinanood ko ang performance ni Aura na parang Netflix. Mas maganda pa, may tunay na konsekwensya. Mula sa pag-aalala ng negosyante, hanggang sa, kailangan kong makausap ang manager, hanggang sa full Karen mode sa loob ng 6 na minuto. Inabot ni Martinez ang mga papeles, opisyal na form, dilaw na kopya. Kinuha ni Aura, binasa, nagbago ang ekspresyon. Galit na galit. Humarap siya kay Delina. Kahit sa saradong bintana, alam kong sumisigaw siya. 2 customer ang tumayo. Kinuha ang coat, mabilis na umalis. Tinanggal ni Travis ang headphone. Tumingin, walang ginawa. Pagkakahiya. Umalis ang mga inspektor, profesional, hindi na apektuhan. Nakita na nila ang palabas na iyon. Tinapos ko ang cappuccino, nag-iwan ng cash sa mesa. Naglakad ba tungo sa kotse ko 3 block ang layo. Umuwi. 20 minuto sa traffic. Nanginginig ang kamay ko sa manibela. Tapos na ang stage 1. Hapon na, tumunog ang burner app ko. Si Delina. Tatay, hindi ako makapagsalita. Narinig ko ang boses ni Aura sa background. Sino ang tinatawagan mo? Wala. Walang tao. Naputol ang tawag. Nag-text na lang ako. Perpekto ka. Manatiling matatag.
Hindi pa tapos. Sumagot siya 1 oras pagkatapos. Sinisi niya ako sa lahat. Sinabi niyang sinira ko ang negosyo. Hindi ako ipinagtatanggol ni Travis. Tatay, natatakot ako. Nagbuhos ako ng whiskey. Neat. 2 daliri. Ininom ko. Tumawag si Fidel alas -6. Kumusta? $2,500 na multa. Written warning. 30-day follow-up inspection. Malaking tagumpay, tatay. Ginawa mo. Gumana. Siguro masyadong mabuti. Ano ang ibig mong sabihin? Matalino si Aura. Magtatanong siya. Bakit ngayon? Bakit sa timing na ito? Pero anonymous ang reklamo. Walang koneksyon. Sana tama ka. 5 minuto pagkatapos, tumunog ang telepono ko. Unknown number. Sinagot ko. Boses ni Aura. Malamig na yelo. Lino. Hindi tatay. Formal. Malamig. Kailangan nating mag-usap. Tumakbo ang sikmura ko. Aura, ano ang maitutulong ko? Huwag kang magmalinis. Nakakainsulto sa ating dalawa. Hindi ko alam, ang inspeksyon, ang Google review, ang timing. Akala mo tanga ako. Tumibok ang puso ko. Nagmalinis pa rin ako. Na-inspeksyon ang kapehan. Nakakalungkot, pero ganoon talaga. Philip Henderson. Ring a bell. Matulis ang boses niya. Hindi, dahil hindi umiral si Philip Henderson. Pero may address siya. Gusto mo bang hulaan kung anong address? Katahimikan. Tuyo ang bibig ko. Kailangan nating magkita ng harapan. Ngayong gabi, o bukas ng umaga pupunta ako sa pulisya na may ebidensya ng harassment. Ikaw ang bahala. Ako sa apartment ko. 1 oras. Kita tayo, Lino. Pinutol niya. Umupo ako sa sofa. Mainit pa ang telepono sa kamay ko. Naranasan ko ulit ang takot na hindi ko naramdaman sa 40 taon ng pag-inspeksyon. Hindi abstract na takot. Tunay, konkretong takot. May ebidensya si Aura, abogado, koneksyon. Pwede niyang gawing harassment, stalking, interference sa negosyo. Ang Google review ko, ang tanga kong Google review, ay patunay na tinarget ko ang kapehan niya. Paano kung mali ang kalkulasyon ko? Paano kung ang pagprotekta kay Delina ay nangangahulugang sirain ang sarili ko? 70 taon na ako, wala ng ipon, nakaasa sa Social Security at maliit na pensyon. Isang demanda lang, tapos na ang lahat. Nanginginig ang kamay ko habang nagbubuhos ng isa pang whiskey. Pagkatapos ay tumunog ang telepono ko. Text mula kay Delina. Tatay, alam niyang tumulong ka sa akin. Papaating na siya sa'yo. Pasensya na. Kasalanan ko to. Binasa ko ng 3 beses. Kasalanan ko, sabi niya. Hindi. Ininom ko ang whiskey. Inilagay ko ng malakas ang baso hanggang pumutok ito. Ito ang kasalanan ni Aura. Ninakaw niya ang pangarap ng anak ko. Pinahiya siya. Ginawang bangungot ang pangarap niya. Hindi ako nagsimula ng digmaan. Hindi ko lang ito bibitawan. 20 minuto hanggang dumating si Aura. Naglakad-lakad ako sa pagitan ng kusina at sala. Nag-iwan ng landas sa murang karpet. Kinuha ko ang partnership documents. 51 pahina. 51 pahina ng legal na pagnanakaw. Tumunog ulit ang telepono ko. Text mula sa unknown number. Nakapark na ako. Magdala ng kape. Matatagal ito. Oh, ang kapal ng mukha. Hindi ako nagluto ng kape. 3 katok ng eksakto, 1 oras pagkatapos ng tawag niya. Matatag. Official. Binuksan ko ang pinto. Nakatayo si Aura sa hallway. Naka-cream-colored suit at pearls na parang pupunta sa board meeting. Perpektong pilak ang buhok. Perpektong makeup. Matulis ang ngiti na kayang maghiwa ng salamin. Sa likod niya, isang lalaki na nasa 50s. Gray suit, leather briefcase. Inabot niya ang kamay. Mr. Patterson, ako si Richard Donovan, abogado ni MS Foster. Salamat sa pagpayag mong makipagkita sa amin. Amin. May dala siyang abogado. Pasok kayo. Lumayo ako. Bagamat hindi ako pumayag sa kahit ano. Tinakot mo ako, at gusto kong malaman kung bakit. Dumaan si Aura ng mabilis. Sinuri ang apartment ko na parang nag-a-assess ng property value. Sumunod ang abogado, inilagay ang briefcase sa coffee table. Ang parehong mesa kung saan ko pinlano ang buong paghihiganti. Humarap siya sa akin. Nawala ang ngiti. Lino, tigilan na natin ang paglalaro. Alam ko na ikaw ang nag-file ng health complaint. Alam ko na ikaw ang nag-post ng Google review. Alam ko na sinusubukan mong sirain ang negosyo ko. Negosyo mo. Hayaan kong lumutang ang mga salita. Kawili-wiling kagpili. Negosyo ko. Ang isa kong sinagip mula sa kawalang kakayahan ng anak mo.
Ang isa na sinusubukan mo ngayong sirain. Kinuha niya ang telepono, tinapik, ipinakita ang screen sa akin. Philip Henderson Review, na-post mula sa i-address mo -11:17. 47 YM, 2 araw bago ang inspeksyon. Gusto mo bang ipaliwanag iyan? Binuksan ng abogado ang briefcase. Kinuha ang mga papeles. Inilagay sa coffee table na may practice precision. Mr. Patterson, nakaharap ka sa harassment claim. Intentional interference with business operations at defamation. Handa nang mag-file si Ms. Foster. Tumawa ako, hindi ko napigilan. Naningkit ang mata ni Aura. Sa tingin mo nakakatawa. Sa tingin ko pumunta kayo sa bahay ko para takutin ako ng mga abogado. Kinuha ko ang partnership documents mula sa coffee table. Itinaas. Gusto nyo bang pag-usapan ang illegal na gawain? Pag-usapan natin ang pandaraya, coercion, theft by deception. Legitimate ang mga dokumentong iyon, di ba? Dahil sa website ng Oregon Secretary of State, na-file mo ang LLC paperwork 3 linggo bago ang usapan ng partnership. Premeditation. Kawili-wiling timing, di ba? Tumingin ang abogado kay Aura. Ms. Foster, hindi mo binanggit. Dahil kasinungalingan iyan. Gumagawa lang siya. Public records, sabi ko. Kahit sino pwedeng tingnan. Naipadala ko na ang screenshots kay Fidel at sa isang kaibigang abogado. Sakaling may mangyari sa akin. Natahimik ang silid. Tinitigan ako ni Aura. Sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, mukhang hindi sigurado siya. Pagkatapos ay tumunog ang telepono niya. Tumingin siya rito. Nagbago ang ekspresyon. Pagkalito, pag-aalala. Ano? Kailan? Ilan? Nakinig. Pupunta ako diyan. Pinutol niya. Tumingin sa akin na may halos galit. May nagpost ng mga larawan sa Facebook. Ang health inspection, ang listahan ng violations, ang multa. Portland Foodies Group, 12,000 miyembro. Sinisira kami. Pinanatili ko ang neutral na mukha. Sa loob, iniisip ko, stage 2. Hindi ko ito pinlano, pero tatanggapin ko. Kinuha ni Aura ang purse niya. Hindi pa tapos. Sang-ayon ko. Hindi pa. Pero Aura, ang Google review na iyan. Iyon ang pinakamaliit sa mga problema mo. Nagsimula ka ng digmaan sa isang taong gumugol ng 35 taon sa pagsasara ng mga taong lumalabag sa patakaran. Nagsisimula pa lang ako. Umalis siya. Nagmamadali ang abogado sa likod. Isinara ko ang pinto, sumandal dito. Nanginginig ang kamay ko. Tapos na ang stage 1. Natitinag ang kumpiyansa niya. Susunod na galaw, sa kanya. At wala akong ideya kung ano iyon. Tumunog ang telepono ko. Text mula sa unknown number. Tatay, hindi ako ang nagpost ng mga larawan. Pero salamat sa kung sino man ang gumawa niyon. Kung hindi si Delina at hindi ako, sino? Nagsara ang pinto ng apartment sa likod ni na Aura at ng abogado niya. Tumayo ako roon, nakasandal sa pinto, tumitibok ang puso. Gumana ang stage 1. Ang inspeksyon, ang multa, ang viral na Facebook post. Pero hindi umaatras si Aura. Nag-i-escalate siya. At ang misteryosong Facebook post. May iba pang kasali sa laro. Hindi ko kilala. Dapat mas nag-alala iyon sa akin kaysa sa nangyari. Nagbuhos ako ng isa pang whiskey. Ininom ko talaga ito. Hinihintay. Mga boses sa hallway. Binuksan ko ang pinto. Tahimik. Sumilip ako. Nakaabang si Donovan sa elevator. Nakatalikod sa akin. Tinitingnan ang telepono. Magkahiwalay na nakatayo si Aura. Kinukuha ang cellphone. Nanatili ako sa pintuan, hindi kita. Nakakatuwa ang acoustics ng hallway. Narinig ko ang boses niya. Hindi, huwag kang mag-alala tungkol kay Patterson. Nag-file lang siya ng maliit na reklamo sa kalusugan. Nakakaramdam siya ng kapangyarihan. Pero halos tapos na ang transfer documents. 1 buwan pa at magiging akin na talaga ang umagang brew. Legal at permanente. Huminto ang hininga ko. Pinirmahan ng anak niya ang lahat ng kailangan natin. Desperado siyang iligtas ang partnership. Tanga ang batang iyon. Hindi niya alam na pinirmahan niya ang buong pagmamay-ari. Ang 51% ay unang hakbang lang. Susunod na linggo ipadala ang final papers. Tumunog ang elevator. Pinutol ang boses ni Aura. Nanatili akong nakatayo, nagyelo. Hindi 51%. 100%. Kumpletong pagnanakaw. Ang $85,000 ko. Ang pangarap ni Delina. Lahat mawawala sa loob ng 30 araw. Bumalik ako sa loob. Hawak ang telepono. Nanginginig ang kamay. Ang business card ay nakatago sa address book ko. Si Fern Rodriguez, business attorney. Nakilala ko siya 3 taon na ang nakalipas sa umagang brew.
Sinabi niya, kung kailangan ng anak mo ng tulong legal, kilala ko ang mundo na ito. Tinawagan ko. 4 na ring. Fern Rodriguez. MS Rodriguez. Si Lino Patterson. Nagkita tayo sa kapehan ng anak ko, 3 taon na ang nakalipas. Kailangan ko ng emergency meeting. Dinadaya ang anak ko, at may humigit kumulang 30 araw tayo para pigilan ito. Pahinga. Ang kapehan na may mahusay na cinnamon rolls. Anong klaseng pandaraya? Yung uri na ninakaw ang negosyo sa pamamagitan ng peking partnership documents. Halos tapos na. Mahabang pahinga. MR Patterson, pwede tayong magkita bukas ng umaga. -8. Sa opisina ko sa downtown. Dalhin ang bawat dokumento na mayroon ka. Nandoon ako. Kung totoo ang sinasabi mo, limitado ang oras natin. Mahigpit ang batas ng Oregon sa partnership agreements. Kapag na-file at naproseso na, napakahirap hamunin. Naiintindihan ko. Talaga. Dahil kailangan ng substantial evidence para patunayan ang pandaraya. Mayroon ka ba nyon? Naisip ko ang mga text ni Delina, ang business records, ang health inspection, at ang narinig ko sa telepono. Walang recording, salita ko lang. Walang halaga sa korte. May ilang ebidensya ako at 30 araw para makakuha ng higit pa. Kung ganoon, iyon ang gagawin natin. -8 bukas ng umaga. Pinutol niya. Tiningnan ko ang apartment ko. Mga dokumento kahit saan. Parang workspace ng conspiracy theorist ang mesa ko sa kusina. Gumana ang stage 1. Namulta si Aura, napahiya, na-expose. Akala ko sapat na iyon. Mali. Hindi siya umaatras. Nagiging nuclear siya. Tumunog ang telepono ko. Text mula kay Delina. Tatay, okay ka ba? Sinabi ni Travis na galit ang nanay niya. Ano ang nangyari? Ano ang nangyari? Nagsimula ako ng digmaan na baka hindi ko manalo. Nagtype ako. May meeting ako sa abogado bukas ng umaga. Magiging mas masahol pa bago maging mabuti. Pagkatiwalaan mo ako. Kaya mo ba? 3 tuldok. Pagkatapos, lagi kitang pinagkakatiwalaan. Tinitigan ko ang 2 salitang iyon. Lagi. Binuksan ko ang laptop ko. Gumawa ng bagong dokumento. Evidence log. Aura Foster fraud case. Nagsimulang mag-type. Petsa, oras, lokasyon. Ang narinig ko. Verbatim quotes. Hindi gaanong marami, pero simula. Malapit na ang stage 2. Sa pagkakataong ito, hindi na tungkol sa health inspection at online reviews. Tungkol na ito sa batas. At sa larangang iyon, hindi ako ang eksperto. Alam iyon ni Aura. Kaya dinala niya ang abogado para takutin ako. Isang hakbang na una siya. Kailangan kong makahabol ng mabilis. Dumating ang -8, nang masyadong mabilis at masyadong mabagal. Ginugol ko ang gabi sa pag-organisa ng ebidensya. Print ng texts, screenshot ng business records, timeline, notes mula sa narinig na usapan. Sa madaling araw, parang crime scene ang mesa ko sa kusina. Ang opisina ni Fern Rodriguez ay nasa downtown. Converted warehouse, exposed brick, modernong salamin, ang pangalan niya sa brass plate sa 2 palapag. Rodriguez and Associates, Business Law. Kumatok ako -7:53. Binuksan niya ang pinto mismo. May kape sa kamay. Binabasa na ang mga dokumento sa laptop. MR Patterson, maaga ka. Mabuti. Ang conference room ay may amoy na mamahaling kap at desperasyon. Karamihan sa kape. Ang desperasyon ko libre. Inilatag niya ang partnership documents sa mesa na parang forensic investigator na nagpapakita ng ebidensya ng pagpatay. Na sa legal na paraan, ganito nga. Doro ito, sabi ni Fern, neutral at professional. Lawyer speak para sa, alam ng sumira sa iyo ang ginagawa nila. Comportable. Sinira ako ng isang profesional. Pwede ba nating hamunin? Legally valid ang mga ito. Pinirmahan ni Delina, notarized, na file ng tama. Tumingin siya. Pero kung pinirmahan niya sa ilalim ng dures, kung hindi niya naintindihan ang terms, kung niloko siya ni Aura tungkol sa pinipirmahan, actionable yan. Kailangan natin ng ebidensya. Narinig ko siya sa telepono. Inamin niya ang buong plano. Umiling si Fern. Hearsay. Inadmissible. Kailangan natin ng nakarecord na salita niya. Hindi may kakaila. On-party consent state ang Oregon. Tumaas ang kilay ni Fern. Nag-research ka na. 35 taon bilang health inspector. Alam ko ang recording laws. Kung magre-record si Delina ng usapan, legal na ebidensya iyan dahil kasali siya. Eksakto. Ngumiti si Fern. Kaya kailangan nating pasiglahin si Delina na mag-confess ni Aura ang pandaraya sa record. Kakayanin niya. Sigurado ka ba?
Dahil kung matuklasan ni Aura ang recording, gugulpihin siya ng buwan-buwan ng babaeng iyon. Gagawin niya. Tinawagan ko si Dway. Kailangan ko ng tech help. May kilala ka bang marunong sa recording devices? Discreet at legal, ngayon. Pahinga. Ang pamangkin ko, si Oliver, IT Security. 3 oras pagkatapos, nakipagkita ako kay Oliver Clark sa kapehan. Pamangkin ni Dway, 24 taon, IT Security Specialist. Hoodie, laptop bag, energy drink sa halip na cup. Sabi ni Uncle Dway, kailangan mo ng recording equipment. Kinuhanan niya ang maliit na device. Sony XP 470. Mukhang order tracker. Nakakabit sa apron. 44 oras na recording time. Voice activated. Kinuha ko. Legal ba? One-party consent state ang Oregon. Kung kasali siya, pwede siyang mag-record. Legal na legal. Paano kung matuklasan ni Aura? Ngumiti si Oliver. Generic ang itsura. Pinakamasamang mangyari, sasabihin ng anak mo na para sa tracking ng orders. Madali lang pakiusapan ang mga kabataan. Bigyan mo ng pagkakataong mag-explain ng gadgets. Tutulungan kanilang mag-survey ng libre. Hapon na, binuksan ko ang laptop ko. Gumawa ako ng Proton Mail account. Anonymous, encrypted. Subject, disturbing story about exploitation in family business. Umagang breu kapehan. Maingat akong sumulat. MS Pierce, anonymous ako dahil natatakot ako sa retaliation. Ang umagang breu kapehan sa Morrison Street. Baka naalala mo ito sa mahusay na cinnamon rolls. Ang may-ari, si Delina Patterson Foster, ay sistematikong pinagsasamantalahan ng biyenan niyang si Aura Foster. Pinilit ni Aura si Delina na pirmahan ang paglipat ng majority control. Ngayon ginagawa siyang unpaid labor. Kinukuha ang lahat ng kita, pinapahiya siya sa publiko. Ang kamakailang health inspection ay nagpakita ng violations na ginawa ni Aura. Kailangang may magkwento nito. Ipinadala ko bago pa ako magdalawang isip. 3 araw ang lumipas ng mabagal. Suot ni Delina ang recorder na nakakabit sa apron. Nakakuha na maraming oras ng mga utos na nakakababa ng pagkatao ni Aura. Mga mapanlait na puna, patuloy na pagpuna, pattern ng pang-abuso. Araw 4, hapon na, mabagal na oras. Umalis na si Travis para sa meeting. Nagbibilang ng pera sa register si Aura. Lumapit si Delina. Active ang recorder. Tita Aura, pwede bang magtanong? Ano? Hindi tumingin si Aura. Iniisip ko ang partnership, ang kapehan. Magiging akin ba talaga ito ulit? Tulad ng inaasahan ni tatay. Tumingin si Aura, naaliw. Akin. Delina, sweetie, kailan ba ito naging akin? Binili ito ni tatay para sa akin. Itinapon ng tatay mo ang retirement niya sa negosyong hindi mo kayang pamahalaan. Ako ang nagligtas nito. Dahil sa akin gumagana ang kapehang ito. Pero legal, may parte pa rin ako, di ba? Tumawa si Aura ng malamig. Legal, tanga. Akin na talaga ang kapehang ito. Ang mga papel na pinirmahan mo, inilipat ang full ownership. Hindi pa alam ng tatay mo. 1 buwan pa at final na. Magiging empleyado ka kung mabuti pa ako sa'yo. Katahimikan sa recording. Si Delina, tunay na nagulat. Pinirmahan mo ang lahat. Si Travis ang nagsigurado niyon. Pinagkatiwalaan mo siya. Pinagkatiwalaan mo ako. At iyon ang pagkakamali mo. Pagkatapos ay katahimikan. 0 segundo nang wala. Nang magpatuloy. At walang magagawa ang tatay mo tungkol dito. Ang maliit niyang health inspection tantrum ay nagkakahalaga sa akin ng $2,500. Makukuha ko ulit iyon sa 1 linggo. Gabing iyon, pinakinggan namin sa opisina ni Fern. Ako, Delina, Fern, Oliver. Nang tumama ang gap, nalungkot ang mukha ni Fern. Hintayin, naputol. Sinuri ni Oliver ang device. Power interruption. Maluwag siguro ang clip. Pesensya. Siyempre. Tumawa ako, bahagyang hysterical. Siyempre, dahil walang maayos sa planong ito. Lumunok si Fern. Gamit pa rin. Pero sagap na iyon, maaring sabihin ng defense attorney na kulang ang konteksto. Kaya kailangan natin ng higit pa. 2 gabi pagkatapos, tumawag si Delina ng huli na. Nanginginig ang boses. Tatay, narinig ko si Travis sa telepono kasama ang nanay niya. Sinabi niyang pinili niya ang nanay niya kaysa sa akin. Halika ka rito ngayon. Guest room mo. Dumating siya 30 minuto pagkatapos. 1 maleta, pula ang mata. Sabihin mo. Nasa telepono siya kasama si Aura. Hindi dapat marinig ko. Sumisigaw si Aura tungkol sa isang taong nagtanong. Ilang food blogger. Si Travis sinasabing kakayanin niya.
Pagkatapos ay sinisisiguro ni Aura si Travis na mahina, kaya sinabi niya, naputol ang boses niya. Pinili ko ang nanay ko kaysa sayo. Lagi na akong kasama mo. Ano ang sinabi mo? Sinabi kong umalis siya. Tapos na tayo. Sinubukan niyang magpaliwanag, pero wala nang ipapaliwanag. Pinili niya ang nanay niya kaysa sa asawa. Simple lang. Tumunog ang telepono ko. Email address na hindi ko kilala. Pitsfoodsin 247@gmail.com. Subject, Ray. Umagang brew situation. Binuksan ko. Mr. Patterson, sa tingin ko ikaw. Natanggap ko ang mensahe mo. Ako si Octavia Pierce. Naalala ko si Delina. Naalala ko ang cinnamon rolls at ngiti niya. Nag-research ako. Nakipag-usap sa regulars. May mali sa umagang brew. Gusto kong marinig ang panig ni Delina. Lulutang ang article ko sa loob ng 3 araw. Octavia. 3 araw. Hindi ko inaasahan na mabilis siyang gumalaw. Sumagot ako, salamat. Kaya kong ayusin ang meeting. Handa si Delina, pero kailangan ng discretion. May resources ang mga taong sumasamantala sa kanya. Sumagot siya sa loob ng minuto. Kaya ko at gagawin ko. Mahalaga ang kwentong ito. Sinusuportahan ng Portland ang sarili nito. Sabihin mo kay Delina na nasa likod niya ako. Isinara ko ang laptop. Tiningnan si Delina sa sofa ko. Maleta sa paanan. Tapos na ang kasal. May food blogger na gustong marinig ang kwento mo. Lalabas ang article sa loob ng 3 araw. Tutulong ba? Gagawing parang parking ticket ang health inspection. Halos ngumiti siya. Mabuti. Binuksan ko ang evidence log nagdagdag ng entries. Nakarecord na pag-amin mula kay Aura Foster. Partial confession. 1-0 segundong gap. Pero substantial na incriminating statements. Pinili ni Travis ang nanay kaysa sa asawa. Saksi si Delina. Nagtatapos ang kasal. Nakuha ang support system. Nagsimula ang social media investigation. Nagsisimula ang public opinion campaign. Bumubuo kami ng kaso. Piraso-piraso. Stage 2. In motion. Stage 3. Darating sa loob ng 72 oras. Naglow ang telepono ko sa huling mensahe ni Octavia. Sinusuportahan ng Portland ang sarili nito. Ngumiti ako. Hindi magandang ngiti. Akala ni Aura na nalo na siya. Akala niya nakakandado na niya ang lahat. Malapit na niyang malaman kung ano ang mangyayari kapag minaliit niya ang isang tatay na nagpoprotekta sa anak at isang anak na tapos na sa pagiging biktima. 3 araw pagkatapos, nakaupo ako sa mesa ko sa kusina kasama si Delina. Nanonood sa laptop screen habang nagre-refresh. Live na ang article ni Octavia Pierce -6:00 ng umaga. -6:06, 30, 200 shares. -7, 00, 800. Pagkatapos naming matapos ang kape, -8, 00, tumigil na kami sa pagbibilang. Ang pamagat sa itaas ng bold, ang madilim na panig ng umagang brew, kwento ng financial abuse at family exploitation. Sa ibaba, ang kwento ni Delina, hindi anonymous. Si Delina mismo ang nagdesisyon na gamitin ang totoong pangalan. Kailangang malaman ng mga tao na totoo ito, sabi niya. Tapos na akong magtago. Ipinagmalaki ko ang tapang niya. Ngayon, habang tumataas ang bilang, nagtataka ako kung napaghandaan ko ba siya sa susunod na mangyayari. Mabilis ang internet justice, at hindi kailanman maayos. Pakinggan mo to, sabi ni Delina, nagbabasa. Dati akong pumupunta sa umagang brew, linggo-linggo, hanggang makita ko kung paano tratuhin ng may-ari ang manugang niya. Hindi na ako babalik. Mas nararapat kay Delina ang mas mabuti. May 847 likes. Patuloy na basahin. Ang babaeng iyan na si Aura ay eksaktong uri ng toxic na sumisira sa small business. Nakita ko siyang sumisigaw kay Delina dahil sa nahulog na kutsara. Kutsara, ang mga komento ay patuloy. Daan-daan, libo-libo. Sa tanghali, binahan ng 1-star reviews ang Google page ng Umagang Brew. May nagpost ng mga larawan nila sa ibang kapehan. Hashtags, #supportdelina, #boycott Umagang Brew. Tumunog ang telepono ko. Sidway. Lino, baliw kang bastos. Gumagana. Lahat nag-usap tungkol dito. Iyon ang problema. Lahat nag-usap. Hindi, iyon ang solusyon. Ang public opinion ay sandata. Katatapos mo lang itong pagbaril. Tama siya. Pero ang sandata ay may konsekwensya. Hapon na, nag-post si Aura ng response. Official Umagang Brew account. Binasa ni Delina ng malakas. Ang pamamahala ng Umagang Brew ay nais tugunan ang kamakailang mga paratang na defamatory. Pamamahala, sabi ko.
Tinutukoy niya ang sarili bilang pamamahala ng kapehan mo. Ang mga paratang ay one-sided at kulang sa mahalagang konteksto. Nahahara ang umagang brew sa financial insolvency na mamuhunan si MS Foster ng kapital para iligtas ito. Nag-scroll si Delina. Oh, hindi. Ano ang sinasabi nila? Ang top comment ay may 400 likes. Natuklasan ang burner account ni Aura. Susunod. Eksaktong gaslighting ang inilaawan sa article. Mas lumala pa siya para sa sarili. Mabuti. Hayaan siyang maghukay ng mas malalim. Alas negatibo 4:00. Tumunog ang telepono ko. Text mula kay Delina. Tatay, buksan ang TikTok. Search umagang brew. Ang video ay may 120,000 views. Si Aura, pulang mukha, sumisigaw kay Delina sa kapehan habang nagre-record ang mga customer. Ikaw ang nag-leak nito. Sinabi mo sa blogger ang mga sinungalingan tungkol sa akin. Tahimik na nakatayo si Delina, kalmado, habang nag-unravel si Aura. Brutal, creative, nakakatawa ang mga komento. Malakas ang I want to speak to the manager energy. Maliban na siya ang manager. At ang manager ay sumisigaw sa may-ari. Kinuhanan ko ng screenshot iyon para sa posterity. Gabi na, tumunog ang email ko. Unknown sender. Subject, your past. Binuksan ko. Mr. Patterson. Natuklasan ko ang kawili-wiling impormasyon tungkol sa employment history mo. Particular, ang termination mo mula sa County Health Inspection noong 1999 dahil sa conflict of interest at ethical violations. Tumakbo ang sikmura ko. 25 taon. Inilibing ko iyon sa loob ng 25 taon. $20,000 cash. Susundan ang instructions. O ipapadala ng Portland Sentinel ang full dossier tungkol sa fraudulent career mo. Mayroon kang 48 oras. Tumingin si Delina mula sa laptop. Tatay, okay ka ba? Okay lang. Isinara ko ang email, binuksan ulit. Binasa ng 2 beses. Lumapit siya sa akin. Ano iyon? Ipinakita ko sa kanya. Naputla ang mukha niya. Pagkatapos ay tumigas. Ano ang nangyari noong 1999? Alam kong darating ang tanong na ito. Umaasa akong hindi. Ako ay county inspector noon. Nakita ko ang isa pang inspector na nagbigay ng citation sa maliit na family restaurant, Mexican place, matandang immigrant couple, para sa violations na technically tama. Pero in-apply ng hindi karaniwang strikto. Uri ng striktong hindi nararanasan ng mga restaurant na may-ari ay puti. Nakinig si Delina. Nag-file ako ng reklamo tungkol sa discriminatory enforcement. Hindi sumangayon ang supervisor ko. Lumagpas ako sa kanya patungo sa county commissioner. Nabawasan ang citations ng restaurant. At ako ang natanggal dahil sa insubordination at conflict of interest. Kumain ako doon ng 2 beses. Technically, lumabag ako sa impartiality protocols. Huminto ako. Kaya technically, tama silang tanggalin ako. Pero tumayo kalaban sa diskriminasyon. At nawalan ako ng trabaho dahil dito. Kailangan kong lumipat sa Oregon. Magsimula ulit. Hindi ko sinabi sa iyo at kay Fidel dahil komplikado. Hindi laging nangangahulugan ang pagiging tama na manalo ka. 25 taon. Gumugol ako ng 35 taon sa pag-rebuild ng career sa Oregon. Isang email lang ang makakasira nito. 3 whiskey. Masyadong marami. Ininom ko pa rin. Paano kung maniwala si Delina sa bersyon ni Aura? Paano kung akala niya korap talaga ang tatay niya? Baka masyado na akong lumayo. Baka dapat lawyer na lang mula sa simula. Civil suit, tamang channel. Sa halip, nag-orchestrate ako ng health inspection. Nagmanipula ng social media. Pinilit ang anak kong mag-record ng usapan. Mas mabuti ba ako kay Aura? Tiningnan ko ang telepono ko. Pwede kong tawagan si Fidel. Ipa-wire ang pera. Tapusin ito. O pwede akong magpatuloy sa laban. Ininom ko ang 3 whiskey. Pagkatapos ay ibinuhos ang natira sa lababo. Masyadong marami ang 3. Kailangan kong mag-isip ng malinaw. Binuksan ko ang bagong dokumento. Nagsimulang magtype ng lahat tungkol sa 1,900 at 99, bawat detalye. Kung sasabihin ni Aura ang kwento ko, sasabihin ko muna. Sa paraan ko, kung hindi maintindihan ng mga anak ko na minsan ang paggawa ng tama ay nagkakahalaga ng lahat. Nabigo ako sa pinakamahalagang leksyon. Inilagay ni Delina ang kamay sa balikat ko. Tatay, isinakripisyo mo ang trabaho mo para sa tamang bagay. Ginagawa mo ulit ngayon. Hindi yan korupsyon. Iyan ang consistency. Sinabi ng email na mabibigo ako sa sarili ko. Ang email ay galing sa babaeng sumampal sa sariling anak at nagnakaw sa manugang. Tumingin siya sa laptop ko.
Tingnan mo, napagdesisyunan na ng public opinion. Ikaw ang bayani. Sabihin mo ang buong kwento. May intindihan nila. Kailan siya naging ganito kalakas? Sage, sabi ko. Bukas ng umaga, tatawagan ko ang Portland Sentinel. Sasabihin ko ang lahat. Tumunog ang telepono ko. Text mula sa unknown number. Nagsisimula na ang 48 oras. Alam kong kasama mo si Delina. Alam kong may pinaplano ka. Bayaran mo ako o sisirain ko kayong dalawa. Oh, hindi na nagtatago. Inilagay ko ang telepono. Tiningnan si Delina. Bukas ng umaga, tatawagan ko ang Portland Sentinel at ipapadala ko ang text na ito. Blackmail ay krimen sa Oregon. Ngumiti siya. Matapang. Bukas ng umaga. Pero ngayong gabi, panoorin natin ang pagkakabiyak-biyak ng YAR statement niya. Gagawa ako ng popcorn. Gumugol kami ng susunod na oras sa pagbabasa ng mga komento. May nag-edit ng TikTok video na may dramatic music. May gumawa ng bad business owner bingo card. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan, tumawa talaga si Delina. Sa hating gabi, tumunog ang laptop ko. Email mula kay Octavia. Lino, kinontak ako ng Portland Sentinel para sa interview. Gumagawa sila ng follow-up piece tungkol sa systemic elder financial abuse sa family businesses. Ang laban mo ay nagiging movement. Movement. Diyos ko. Gusto ko lang iligtas ang kapehan ng anak ko. Sumagot ako. Octavia, tatawagan ko ang Sentinel bukas na may kwento tungkol sa sarili kong nakaraan. Pwede mo bang i-connect sa tamang reporter? Sagot niya. Tapos na. Marcus Chen. Asahan ang tawag niya 8:08 ng umaga. Mahilig ang Portland sa comeback stories. Lalo na sa mga tumatayo laban sa mga bully. Isinara ko ang laptop. 46 oras hanggang deadline ni Aura. 8 oras hanggang tawag ni Marcus Chen. 1 linggo hanggang sa korte. Pinatay ko ang ilaw. Bukas, sasabihin namin sa Portland ang katotohanan. Lahat nito. At hayaan natin si Aura na harapin ang konsekwensya ng pagbabanta sa maling tao. Dumating ang umaga kasama ang tawag ni Marcus Chen ng eksaktong 8:08. Nagising ako mula 6:06. Nagre-rehearse. Paano mo ipapaliwanag ang 25 taon ng nakubkob na kasaysayan nang hindi mukhang defensive? Lumalabas na sabihin mo lang ang katotohanan. Nakinig si Marcos ng 40 minuto nang walang pagputol. Pagkatapos kong matapos, kabilang ang blackmail demand ni Aura at threatening text, katahimikan. Pagkatapos, Mr. Patterson, hindi ito tungkol sa korupsyon. Ito ay tungkol sa isang taong nagsakripisyo ng career para sa katarungan at ginagawa ulit ngayon. Pwede mo bang ipasa ang blackmail text na iyon? Malakas ang anti-blackmail statutes ng Oregon. Krimen na ang ginawa ng babaeng ito. Ipinasa ko agad. Sa tanghali, sinulat ni Marcos ang article. 2:00 00 na publish. The Inspector's Principles. Ang 25 taong laban ni Lino Patterson para sa katarungan. Ang blackmail attempt ni Aura ay backfire ng malaki. Sa halip na sirain ang kredibilidad ko, binigyan niya ako ng platform para ipaliwanag kung bakit labis akong lumaban, at gumawa siya ng krimen. Kasama sa article ang quotes mula sa mga may-ari ng restaurant na ipinagtanggol ko noong 1979 at 1979. Hinabol sila ni Marcos. Patuloy pa rin ang negosyo nila. Nagpapasalamat. Kasamang blackmail texts na may identity ni Aura na inimbestigahan ng reporter. Nagreklamo ang Oregon State Bar tungkol sa extortion. Sa gabi, umalis ang ikatlong abogado ni Aura. Si Richard Donovan ay umalis pagkatapos ng confrontation. Ang pangalawa ay tumagal ng 1 araw pagkatapos malaman ang blackmail. Ang pangatlo ay nagpadala ng isang agresibong cease and desist letter. Pagkatapos ay nag-withdraw nang mabasa ang article ni Marcos. Ms. Foster, nagpadala ka ba ng extortion demands? Dahil kung alis ako agad, hindi ako kumakatawan sa kriminal. 2 araw pagkatapos, nag-file si Fern ng opisyal na demanda. Patterson vs. Foster. Multnomah County Court. Fraud, coercion, theft by deception. Court date, 1 linggo. Hapon na, naglakad ako sa harap ng Bank of America branch. Nakita si Aura sa ATM. Sinusubukan niyang mag-withdraw ng cash. Transaction denied. Limit exceeded. Sinubukan ulit. Denied. Nanginginig ang kamay niya. Sumandal siya sa machine. Nanginginig ang balikat. Umiiyak. Sa isang sandali, nakita ko hindi ang kontrabida, kundi isang desperadong babae na naglaro ng lahat at natalo. Pagkatapos ay naalala ko si Delina na nililinis ang sahig ng banyo habang umiiyak. Nawala ang awa. Umalis ako. Gabing iyon,
Nakatanggap si Delina ng text mula kay Travis. Pasensya sa lahat. Sabihin mo sa tatay mo nanalo siya. Alis na kami sa Portland. Huwag niyo kami hanapin. Kinabukasan, dumating kami sa korte para sa hearing. Wala sina Aura at Travis. Kinumpirma ng bailiff. Walang contact, walang abogado, walang sagot. Hiniling ni Fern ang warrant para sa pag-aresto kay Aura. Nagmaneho kami patungo sa apartment niya. Sabi ng mga kapitbahay, nakita silang naglulod ng kotse ng mga maleta, -2. 00 am walang laman ang apartment. Hindi nabayaran ang lease. Tumakas si Aura Foster. 2 araw pagkatapos, bumalik si Delina sa umagang brew, sa unang pagkakataon, bilang walang kasalungat na may-ari. Nakakuha si Fern ng emergency order na nagbabawal kay Aura na pumasok sa property. Binuksan namin ang pinto. Ako, Delina, Fidel na dumating mula sa Berlin, at si Fern. Walang laman ang register. Kinuha ni Aura ang cash. Decimated ang inventory. Mga bills na nakasalansan sa counter. Utilities, suppliers, rent. May note na nakadikit sa espresso machine sa sulat kamay ni Aura. Magiging successful ito kung hindi ka nakialam. Sinira mo ang lahat. Binasa ito ni Fidel, tumawa. Ninakaw niya ang negosyo mo, nag-embezzle ng pera, gumawa ng fraud at blackmail. Tapos kami pa ang sinira ang lahat. Kinuha ni Delina ang note, maingat na itinupi, inilagay sa bulsa. I-frame ko ito, ang huling salita ni Aura Foster, na nanatiling biktima habang tumatakas sa estado. Inilatag ni Fern ang mga dokumento sa mesa kasama ang default judgment. Makukuha natin dahil tumakas sila. Si Delina ang may-ari ng kapehan ng libre at malinaw. Pero minana niya ang lahat ng utang na nilikha ni Aura. Magkano? Tanong ni Delina. Kabuwang liabilities humigit kumulang $70,000. Assets siguro $30,000. Net position $40,000 na utang. Nilunok ni Fidel. May $40,000 ako sa savings. Sayo na iyan. Fidel. Hindi na mapag-usapan. Binigay ni tatay ang $85,000 para simulan ito. Binibigyan kita ng $40,000 para iligtas ito. Pamilya tayo. Tumunog ang kampanilya sa itaas ng pinto. Pumasok ang isang babae na nasa 60s. Narinig ko sa balita. Bukas ba ito? Ikaw ba si Delina? Hindi pa opisyal na bukas, sabi ni Delina. Pero gumagawa ako ng kape. Gusto ko. Kinuha ng babae ang nakatuping tsek. Ito mula sa book club namin. Gusto naming tumulong. Inabot niya kay Delina ang $800. Dumating ang iba. Ang iba gusto ng kape. Karamihan nagdadala ng donasyon, bulaklak, gift cards, tsek, cash. Isang lalaki ang nagdala ng toolbox. Plumber ako. Narinig kong kailangan nyo ng repair. Labor. Sa tanghali, nakakuha kami ng $6,000. Sa gabi, $12,000. Mga voluntaryo ang naglilinis ng sahig. Nagpipinta ng dingding, nag-aayos ng bisagra. Nagpost si Fidel ng mga larawan sa Instagram. Umagang brew ay muling nabubuhay mula sa abo. Kamanghamanghang suporta ng komunidad. 2,000 likes. Gabing iyon, sa apartment ko, nagbuhos ako ng isang whiskey. Celebratory. Natulog si Delina sa sofa ko. Pagod pero ngumingiti. Nagvi-video call si Fidel sa partner niya. Tumatawa. Tumunog ang telepono ko. Email mula kay Fern. Nareschedule ang court date sa susunod na buwan. Nagfi-file para sa default judgment. Dapat diretso. Gayunpaman, may isang komplikasyon tungkol sa property deed. Tawagan mo ako bukas ng umaga. Komplikasyon, syempre, dahil wala sa bangungot na ito ang simple. Pero natutunan ko, ang mga komplikasyon ay kayang lampasan. Matatalo ang mga kontrabida. Minsan talagang nanalo ang hustisya. At ang pamilya, tunay na pamilya, ay sulit sa anumang presyo. Isinara ko ang laptop, ininom ang whiskey, pinatay ang ilaw. 1 buwan hanggang sa court date. 1 buwan hanggang sa opisyal na matapos ang bangungot na ito. Maliban kung ang komplikasyon ni Fern ay isa pang laban. Malalaman ko bukas. Ngayong gabi, matutulog ako ng mahimbing dahil ligtas ang anak ko. Nailigtas ang negosyo niya at wala na si Aura Foster. Sapat na iyon. Ang komplikasyon ay simple at nakakabagabag. Nilinis ni Aura ang register ng kapehan bago tumakas. $15,000. Donasyon ng komunidad na na-deposit bilang cash. Pera na kailangan ni Delina para sa suppliers. Ipinalabas ng security footage na pumasok siya -1. 00 ang may susi pa rin siya. Pagnanakaw. Tanga. Desperadong pagnanakaw.
Nag-file ako ng police report alas negatibo 8:00 ng umaga. Hindi nagulat si Detective Morrison. Ang tumatakas na suspect ay kinukuha ang anumang liquid assets. Nag-issue kami ng warrants. Hindi binabayaran ng warrants ang suppliers. Sa tanghali, may lead ako. Tumawag si Dway. Nakaupo ka ba? Ang kaibigan ko sa EX Airport Security ay nag-run ng mga pangalan. Bumili si Aura Foster ng one-way ticket sa Las Vegas kahapon ng umaga. Southwest, alas negatibo 6 kasama si Travis sa parehong flight. Las Vegas, syempre, ang lungsod kung saan ang mga desperadong tao ay nagsusugal ng huling pera, umaasa sa milagro. Lumipad kami kinabukasan. Ako, Fidel, Delina. Binigyan kami ni Detective Morrison ng credit card trail ni Aura. Motel 6, East Tropicana Avenue, 2 milya mula sa Strip, not the glamorous casino hotels, ang uri ng lugar kung saan nagtatago ang mga taong wala na. Dumating kami sa hapon. Parang peder ang init ng Nevada. 105 degree walang awa. Pink stock ko ang motel, bleached ng araw. Basag ang asphalt. Nakapark ang rental car ni Aura sa spot 47. Room 128. Ground floor. Nakasarado ang kurtina. Kumatok ako. Katahimikan. Kumatok ulit. Aura. Si Lino Patterson ito. Kailangan nating mag-usap. Mahabang pahinga. Gumalaw ang kurtina. May sumilip. Sa wakas, bumukas ang pinto ng bahagya. Nakatsain pa. Lumitaw ang mukha ni Travis. Hindi na ahit. Madilim ang bilog sa mata. Mukhang 10 taong mas matanda kaysa 3 araw na ang nakalipas. Ayaw niyang makipag-usap sa'yo. Wala akong pakialam. Buksan ang pinto o tatawagan ko ang Las Vegas Police. Ikaw ang bahala. Isinara ang pinto. Kumalansing ang chain. Binuksan ng buo. Amoy usok ng sigarilyo ang kwarto. 2 hindi maayos na kama. Walang laman na bote ng alak. Nakakalat ang fast food wrappers. Nakaupo si Aura sa malayong kama. Nakasandal sa headboard. Damit kahapon. Gusot ang pilak na buhok. Walang makiup. Mukhang maliit, talo. Wala nang kaugnayan sa babaeng pumasok sa apartment ko kasama ang abogado. Hindi siya tumingin nang pumasok kami. Ninakaw mo ang $15,000 mula sa kapehan ng anak ko bago ka tumakas. Sabi ko. Pera ng komunidad na donasyon para tulungan siya. Bagong mababang antas iyan. Katahimikan. Bakit Las Vegas? Patuloy ko. Akala mo ba masusugal mo ang paraan palabas? Malamig ang boses ni Aura. Hindi ko alam kung ano ang naisip ko. Siguro manalo ako. Siguro magkakaroon ako ng pera para bayaran ka. Para maitama sa pamamagitan ng pagnanakaw ng isa pang $15,000 sa pag-alis mo. Kinabahan ako. Kailangan ko ng cash. Maxed out ang cards. Kinuha ko lang ang kaya ko. Lumapit si Delina. Iyon ang pera na ibinigay ng mga tao para tulungan ako. Mga miyembro ng komunidad na nagbigay dahil sa kabutihan. Sa wakas ay tumingin si Aura. Pula ang mata. Alam ko kung ano iyon. Gusto mo bang malaman kung bakit? Bakit ko ginawa lahat? Kasakiman, sabi ko. Umiling siya. Nang mag-bankrupt ang bautiko ko, 10 taon na ang nakalipas. Nawala ang lahat. Hindi lang pera. Mga kaibigan, reputasyon, lugar ko sa mundo. Ako noon. Pagkatapos, wala. Isang broke na matandang babae na may nabigong pangarap. Tumingin siya kay Delina. Nang makakuha ka ng kapehan, nakita ko ang pagkakataon. Hindi lang para kumita, para maging may halaga ulit, para mahalaga. Nagsimula ko sa tunay na tulong. Pero napagtanto ko na maari kong magkaroon nito. Maari kong maging akin. Naging huling pagkakataon ko ang kapehan para patunayan na may halaga pa rin ako. Kaya ninakaw mo ang pangarap ko para muling buuin ang sayo. Malamig na sabi ni Delina. Iyon talaga ang ginawa ko. Lumapit si Travis. Delina, alam kong galit ka sa akin. Nararapat. Pero pakiusap, intindihin mo. Huwag mo akong tawaging Delina. Huwag mong sisihin ng buo ang nanay ko. Gumawa ka ng mga pagpili. Sa bawat hakbang, pinili mo. Mahina ako. Kontrolado niya ako sa buong buhay ko. 37 taon ka na. May pagpipilian ka araw-araw. Nang pinilit niya akong maglinis ng banyo. Nang pinahiya niya ako sa publiko. Pwede kang magsabi ng hindi. Pinili mo ang kaginhawahan kaysa sa tapang. Pinili mo ang pag-aproba niya kaysa sa dignidad ko. Nagsimulang umiyak si Travis. Mahal kita. Mahal pa rin kita. Wala akong pakialam. Nag-file ako ng divorce. Gusto kitang mawala sa buhay ko ng tuluyan. Delina, pakiusap. Tapos na tayo magpakailanman. Wala kang redemption. Wala kang tawad.
Mabubuhay ka na lang sa ginawa mo. May katok sa pinto. Las Vegas E. Tinawagan ko sila bago kami pumasok. Aura Foster. Dahan-dahang tumayo si Aura. Ako iyon. Ikaw ay inaresto batay sa warrants mula sa Portland, Oregon. Felony theft, fraud, at embezzlement. Inabot niya ang mga kamay, pinasuot ng posas. Tiningnan ako sa huling pagkakataon. Totoo bang kailangan mo akong habulin hanggang Las Vegas? Hindi mo ba ako basta hinayaang mawala? Ninakaw mo ang $15,000 mula sa donasyon ng komunidad na para sa anak ko. Hindi siya pinayagan. Alam mo kung ano ang nakakatawa. Halos igalang kita. Kasing ruthless mo ako. Mas maganda lang ang yar mo. Ang pagkakaiba, laban ako para sa pamilya ko. Laban ka para sa sarili mo. Tumayo kami sa parking lot pagkatapos. Nanonood sa police cruiser na lumiko sa Tropicana Avenue. Nanatili si Travis sa kwarto ng motel, hindi inaresto. Walang patunay na alam niya ang pagnanakaw. Pero nawasak na rin. Tumingin siya kay Delina, binuksan ang bibig. Lumayo si Delina. Naglakad ba tungo sa rental car nang hindi lumilingon? Iyon ang sandali ng pagkatalo, hindi ang posas. Inilagay ni Fidel ang kamay sa balikat ko. Tara, tatay. Iwi natin si Delina. Lumipad kami gabing iyon. Lumapag sa Portland alas negatibo, 11 AM. Nagmaneho sa madilim na kalye patungo sa Umagang Breu. Naka-temporarily closed segn ang kapehan. Gusto kong makita sa loob, sabi ni Delina. Binuksan namin ang pinto. Amoy luma ang interior. Karamihan ng inventory nawala. Kinuha ni Aura nang nilinis niya ang register. Kinuha ni Delina ang mga sobre mula sa counter. Bills, unpaid suppliers, final notices. Nagsimulang buksan. Hindi nagbago ang ekspresyon. Pero nanood ako habang nawawala ang liwanag sa mata niya sa bawat sobre. Tatay. Maliit ang boses niya. Mas malala pa sa inisip ko. Gaano kalala? Inilatag niya ang bills sa counter. Kasama ang ninakaw na pera, unpaid suppliers, legal fees, back rent, $23,000 ang utang bago pa natin maisip na muling buksan. Nagsalita si Fidel. May $40,000 ako na ino-offer. Huwag ka nang mag-alay ng pera. Hindi ko kayang kumuha ng higit pa. At ang $40,000 ay halos hindi sapat para maging operational. Hindi kasama ang inventory, staff, insurance. Tumingin siya sa akin. Puno ng luha ang mata. Tatay, nanalo ako legally, pero nawala ang lahat. Patay na ang Umagang Breu. Binuksan ko ang bibig. Walang lumabas. Tama siya. Natalo namin si Aura. Nakamit ang hustisya. Pero ang hustisya ay hindi nagbabayad ng bills. Umuwi na tayo, sabi ko sa wakas. Bukas na natin ayusin. Habang nagmamaneho palayo, nanonood sa pagkawala ng Umagang Breu sa rearview mirror. Nagtaka ako kung ano pa ang iaayos. Nailigtas namin ang kapehan legally. Pero sinira namin ito financially. Baka nanalo pa rin si Aura. Sa apartment ko alas negatibo 1:00 AM, natulog si Delina ng pagod. Nagtimpla si Fidel ng tsaa. Walang uminom. Tatay, sabi niya pagkatapos ng mahabang katahimikan. Ano ang gagawin natin ngayon? Wala akong sagot. Sa unang pagkakataon sa buong bangungot na ito, talagang hindi ko alam. Kinabukasan, dumating ng maaga. Tumunog ang telepono ko. Missed calls, text messages, emails, mga numero na hindi ko kilala. Unang text. Nakita ko ang balita tungkol sa Umagang Breu. Gusto naming tumulong. Susan R. Pangalawa. Nabasa ko ang tungkol kay Delina. Nakalakip ang donasyon. Kape sa amin. Portland Foodies Group. Higit pang text. Higit pang offer. Pagkagising ni Delina, 73 na mensahe ang telepono ko. 42 kay Fidel. Ang balita ng pag-aresto kay Aura ay umabot sa Portland Mercury, Sentinel, bawat food blog, at nagdesisyon ang Portland na gawin ang pinakamagaling nitong gawin, alagaan ang sarili. Nagpost si Octavia Pierce alas negatibo 6:00 ng umaga. Kailangan ng Umagang Breu ng tulong. Nanalo si Delina legally. Pero nahaharap sa $23,000 utang mula sa paggawasak ni Aura. Nagsisimula ako ng GoFund. Sino ang kasama? Sa loob ng 2 oras, $8,000. Binasa ni Delina ang mga mensahe habang umiyak. Tatay, pakinggan mo. Kami ay commercial kitchen. Magdonate kami ng 20 lb harina at 10 lb butter bawat buwan sa loob ng 6 na buwan. At ito, licensed electrician ako. I-update ko ang wiring ng libre. Iyan ang Portland, sabi ko. Alagaan natin ang sarili. Tumingin si Fidel mula sa telepono. May Facebook group.
Sev Umagang Breu. 4,000 miyembro. Nag-organisa ng supply drives. Volunteer shifts. Sa katapusan ng unang linggo, $31,000. $8,000 higit sa kailangan. 6 na linggo ng renovation ang sumunod. Sariwang pintura mula sa voluntaryo. Bagong mesa na donasyon. Repair ng equipment sa coast. Ang 8 anyos na anak ni Delina, si Feye, ay tumulong magpinta ng mural. Stick figure na babae na hawak ang tasa ng kape na parang kalasag. Mom the Superhero. Reopening Day. Linya hanggang kanto. Local news coverage. Dokumentado ni Octavia ang lahat. Sold out ang apple cinnamon pea ni Delina sa loob ng 20 minuto. 6 na linggo pagkatapos, sentencing ni Aura. Multnomah County Courthouse. Orange jumpsuit. Nakatali ang buhok. Walang pearls. Hukom Martinez. 18 buwan county jail plus $15,000 restitution. Bago siya ilayo, humingi ng pahintulot si Aura na magsalita. Delina, Mr. Patterson, sinira ko ang pamilya nyo. Ninakaw ko sa inyo. Totoo ang lahat ng sinabi tungkol sa akin. Ako nga ang kontrabida na sinasabi ng lahat. Naputol ang boses niya. Ang sinabi ko sa inyo sa Vegas ay totoo. Gusto kong maging mahalaga ulit. At sinira ko ang buhay nyo para makuha iyon. Hindi mapapatawad iyon. Hindi ako humihingi ng tawad. Kinikilala ko lang ang ginawa ko. Sa unang pagkakataon, sinasabi ko ang buong katotohanan. Pasensya na. Tumingin siya kay Delina. Maganda ang kapehan mo. Nakita ko ang mga larawan online. Ginawa mo yon, hindi ako. Ang lahat ng mabuti sa Umagang Breu ay palaging ikaw. Tumayo si Delina, lumabas ng walang salita. Pinanood siya ni Aura na umalis, dahan-dahang tumango. Naiintindihan ko. 1 buwan pagkatapos, dumating ang sulat mula kay Travis mula sa kulungan. Unpaid child support mula sa unang kasal. Binasa ni Delina ng malakas. Hindi ako humihingi ng tawad. Sumusulat ako para sabihin na naiintindihan ko na ngayon. Hindi lang ako mahina. Kasabwat ako. Pinili ko ang kaginhawahan kaysa sa tapang. Pinanood ko ang nanay ko nasaktan ka at walang ginawa. Iyan ang pagiging duwag. Mas nararapat sa iyo ang mas mabuti. Pinirmahan ko ang divorce papers. Walang contest. Sana magtagumpay ang Umagang Breu. Hindi na ako makikipag-ugnayan. Travis. Itinupi niya, inilagay sa drawer. Hindi sumagot. 2 linggo pagkatapos, dumating ang sobre. Walang return address. Eugene postmark. $5,000 na tsek. Note mula kay Travis. Lahat ng kaya kong tipunin. Nararapat siya rito. Tinitigan ko ito ng matagal. Pagkatapos ay ipinasa kay Delina ng walang komento. Idineposit niya ng walang komento. 6 na buwan pagkatapos ng reopening. Umunlad ang Umagang Breu. Hindi wildly successful, pero stable. Nakaupo ako sa karaniwang sulok na mesa tuwing umaga. Pahayagan, itim na kape. Si Delina sa counter. Nakikipagkwentuhan sa customers. Si Feye ay gumagawa ng homework sa mesa. Nagvi-video call si Fidel linggo-linggo mula sa Berlin. Ang laawan niya ay nakasabit sa family wall ng kapehan kasama ang vintage sanitation poster ko. Dumadalaw si Octavia 2 beses sa linggo. Nagsusulat ng libro tungkol sa food community ng Portland. Makikita ang Umagang Breu ng prominent. Regular na nagpapadala si Travis ng child support payments. Walang note, tsek lang. Idineposit ni Delina ng walang komento. Si Aura ay may 8 buwan pa. Hindi bumisita si Delina, walang plano. Sumusulat si Aura ng mga sulat paminsan-minsan. Hindi binubuksan ni Delina. Itinatago sa drawer, hindi para sa closure, kundi dahil para masyadong pakialam ang itapon. Ang kapehan ay kay Delina, lubos na sa kanya. Walang makakakuha niyon. Hindi ito ang buhay na inisip niya nang una kong ibinigay ang susi. Mas mahirap, mas komplikado, itinayo sa mga labi at goodwill ng komunidad, pero sa kanya. Isang Sabado ng umaga, may nagtangong sa akin, sulit ba ang lahat ng laban na iyon? Tiningnan ko ang anak ko, bahagyang ngumiti. Tanungin mo ako sa loob ng 10 taon. Dahil iyon ang katotohanan. Ang tagumpay ay hindi sandali, ito ang itinayo mo pagkatapos. Lumitaw si Fidel sa video call sa counter. Tatay, alam mo kung ano ang nakakatawa. Akala ni Aura madali ang isang matandang inspektor. Nakalimutan niyang gumugol ako ng 35 taon sa pagsasara ng mga negosyong akala ay mas matalino sa patakaran. Tumawa siya. Pinaka-movie hero ka na sa buhay. Walang bayani, Fidel. May mga matigas ang ulo lang na matandang lalaki na ayaw, hayaang manalo ang mga bully. Tatay,
Tawag ni Delina mula sa counter. Order up. Handa na ang cinnamon roll mo. Lumakad ako. Nanonood siya ng nerbiyos. Kinagat ko. Ngumuya. Nilunok. Perpekto. Tulad ng lahat ng ginagawa mo. Ngumiti siya. Tunay na ngiti. Ang uri na nawala sa loob ng mga buwan. Iyan ang tagumpay. Hindi ang legal judgments. Hindi si aura sa kulungan. Hindi ang perang naipon. Ang anak ko lang nang umingiti habang gumagawa ng cinnamon rolls sa sariling kapehan. 70 taon na ako. Wala nang retirement savings. Ang anak ko ay diborsyada. Single mother na nagpapatakbo ng kapehan na halos sumira sa kanya. Pero malaya siya. Malakas siya. Nakaligtas siya sa sumubok na sirain siya. Malinis ang hangin ng bundok sa pinto ng kapehan. Hininga ko ito ng buo. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, pakikalmahan ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at isulat ang iyong opinyon sa komento. Para makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.